Samantala, pamamahagi ng tulong sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc at ang paghahanda ng PCG sa nalalapit na Semana Santa ating pag-uusapan kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Cayabyab, magandang tanghali po and welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang hapon po, Sir Joshua, at sa lahat po na sumusubaybay sa inyong programa. Alright, well, bago po ang lahat, Commodore, congratulations po on your recent promotion. Maraming salamat po, Sir Joshua, sa inyong po pagbati. Yan. Ma'am, ano po ang layunin nitong pamamahagi ng family food packs ng PCG sa mga mangingisda na nasa paligid po ng Baho de Masinloc? Well, unang-una, Sir Joshua, ang malawak na layunin po na itong programa na ito ay mabigyan po na agaran tulong ang ating po mga mangingisda. And of course, palakasin po ang kanilang resiliency ng ating mga coastal communities, lalo na po sa ganito mga panahon. At of course, Sir Joshua, ipakita po at maparamdam sa ating mga kababayan ng ating Pangulo, kasama po ang Philippine Coast Guard, Philippine Coast Guard Auxiliary at iba pa pong mga government at non-government agencies ay lagi pong handang tumulong upang maibsan po ang mga hamon na kinakaharap po ng ating mga kasamahan at ating mga kababayan sa pangingisda, particularly sa pagtaas po ng presyo ng krudo at gasolina po ngayon. And paano po isinasagawa o isinagawa ang operasyong ito para matiyak na ligtas at maayos na naipamahagi po ang tulong sa mga local fisherfolk sa lugar? May mga Chinese vessels po bang namataan na naman habang ipinamamahagi itong tulong sa mga mangingisda natin? Yes, meron po tayong namamataan, Sir Joshua, pero hindi po ito nagiging balakid dito sa sinasagawa po nating programa. So ang ginagawa po ng Philippine Coast Guard, kasabay po ng pagpapatrolya ng ating mga barko, hindi lamang po sa area ng Baho de Masinloc, kasama rin po ang Zambales at Bataan ito mga nakaraang araw. Tayo po ay namamahagi ng mga food packs po, kasama po yung bigas, sinapay, and even yung mga canned goods and mga drinking water sa mga mangingisda, particularly sa mga marginalized fishermen po upang masuportahan po ang kanilang operasyon sa karagatan. So ito mga nakarang araw sa Joshua, ito mga naibigay po nating pamamahagi ay nanggaling po sa tulong rin po ng ating DSWD at kasama po ang ating Philippine Coast Guard Auxiliary. So itong programa po ito ay kasama po sa tinatawag po nating iCare na program po ng Philippine Coast Guard o yung Intensive Community Assistance Awareness Response and Enforcement Program po. Okay. Pero Commodore, sorry, linawin ko lang po. Itong mga namataan natin Chinese vessels, wala naman po ipinakitang aggressive maneuver so far. So far, dito sa mga huli po nating araw, no, na na-monitor po at namahagi po tayo ng mga family food packs, ay wala naman po tayong ganoong challenges. Well, mababanggit ko lang po itong recent na distribution po natin, particularly po yan sa may Zambales at Mariveles, Bataan at sa may Baho de Masinloc. Okay. And Commodore, sa ilalim po ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., paano po pinapalakas ng PCG ang ugnayan at tiwala ng mga komunidad ng mangingisda sa maritime authorities? Well, pagdating naman dito, Sir Joshua, no, itong sinasagwa po is always full of the government approach naman po. Ang ating pong programa ay palagi po yan nakaangkop sa direktiba po ng ating Pangulo na tulungan po ang ating mga coastal communities, particularly po ang marginalized fishermen po natin. So atin rin pong pinapakita rito ang suporta rin po ng ating gobyerno para po sa ating mga mangingisda. Okay. And Commodore, nabanggit mo kanina yung iCare program. Pakipaliwanag po ano po yung papel nito sa pagpapalakas po ng community resiliency at awareness sa mga coastal at maritime communities. Well, pagdating po sa iCare program, dito po yung pumapasok, Sir Joshua, yung letter C, yung community assistance po natin. Ito pong programa natin actually, Sir Joshua, is parang expanded program po ito nung KBBM program. Itong Kadiwa sa Bagong Bayaning Mangingisda na isinasagawa naman po natin kahit ng mga nakarang taon po. So, ina-expand lang po natin ito at ang ginagawa po is magbibigay po ng family food packs po natin. And of course, itong humanitarian assistance naman po, Sir Joshua, ay kasama naman po ito sa functions po ng Philippine Coast Guard. So palagi po ito nakaprogram po sa atin, hindi lamang po sa ganito mga panahon. Okay. Well, Commodore, bukod po sa pamamahagi ng tulong at yung nabanggit mong programa, meron pa po ba mga hakbang ang PCG na ilulunsad o mga nakaabang na programa para maprotektahan o patuloy na protektahan ang karapatan at kaligtasan ng ating mga Pilipinong mangingisda sa kanilang pangingisda sa West Philippine Sea? Well, unang-una, Sir Joshua, no, ang ating sinasagawa po mga coastal communities reach out po. Tayo po ay nagbibigay ng mga information campaign po dyan and even yung mga trainings po sa ating pong mga mangingisda, lalo na pagdating po sa sea venturing po at sa kailang mga fishing activities. At rest assured naman po, pagdating po in case of any maritime incidents, ay nandiyan naman po palagi ang Philippine Coast Guard
hindi lamang po sa pagkasagawa po ng search and rescue operation, pati pagtulong po through the conduct of maritime patrol para suportahan po yung mga fishing activities po ng ating mga localized and marginalized fishermen po. Okay. Commodore, ito naman po sa usapin na nalalapit na Semana Santa. Ano po ang kabuuan deployment at operational preparations ng PCG para sa inaasahang pagdagsa ng ating mga pasahero sa mga pantalan at tourist destinations? Yes, Sir Joshua, sa direktiba po ng ating Pangulo kasama po ng aming Secretary of Department of Transportation na siguraduhin po ang kaligtasan at seguridad po ng ating mga kababayan na babiyahe po ngayong Semana Santa sa kanilang mga probinsya. Ang naging direktiba po ng aming Commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan, we will be placing all our Coast Guard operating units in full heightened alert status po. Simula po yan March 28 hanggang April 5. Tayo po ay magde-deploy ng halos 17,000 PCG personnel nationwide po para siguraduhin po ang seguridad sa mga pantalan. Kasama rin po ang paglalagay natin ng malasakit help desk, of course in partnership with the PPA, the Marina, the Philippine Coast Guard Auxiliary, and even yung other law enforcement agencies para matugunan po yung mga pangangailangan po ng ating mga biyahero. At of course po, pagdating naman po sa seguridad, tayo po ay maglalagay ng ating mga Coast Guard K9 teams, Coast Guard Canine Dogs, particularly sa mga major ports po, Sir Joshua, para po at least alalayan din ang ating Philippine Ports Authority and even yung mga law enforcement agencies sa pagkasagawa po ng security inspection sa lahat po ng mga pasahero at mga bagahe na aakyat po sa mga barko. And of course, Sir Joshua, nakikita rin po natin na dadagsain po ang iba po mga probinsya at mga pantalan dahil tinitingnan natin na isa rin po ito maging bakasyon sa iilan. So tayo po ay magkakandak ng coastal and security patrol at maglalagay po tayo ng ating mga rescue guards, rescue swimmers sa lahat po ng mga coastal beaches and of course in coordination with the beach owners po. Okay. Commodore, pakipaliwanag po, speaking of summer vacation, ang ilan po sa ating mga kababayan ay pupunta nga po sa mga probinsya, gaya na nabanggit ninyo, at ang iba po ay nag-island hopping. Ngayon, pakipaliwanag po, ano po yung kahalagahan ng pagkuha ng mga bangkero na sinasakyan nila for island hopping ng clearance sa Coast Guard bago sila pumalaot at bago gawin itong pamamasyal sa mga isla? Yes, Sir Joshua, maraming salamat po sa inyong katanungan na yun. No? Dahil itong last few days, nagkaroon po tayo ng apprehension sa isang bangka na accordingly, ito ay fishing boat at ginamit po sa isang recreational activity. Nagsakay po ito ng mga biyahero at nagkataon naman po, no, nagkaroon ng maritime incidents at rescue naman po natin itong mga turista na ito. Again, ang ating pong paalala sa ating pong mga kababayan ay huwag pong tumangkilik na ganito mga kolorum na mga motor bangkas kasi they would be compromising the safety. Kasi ibig sabihin, pag kolorum po yan, Sir Joshua, hindi po yan dumadaan sa Philippine Coast Guard sa pagkasagawa ng inspection. At ang reason po ng pagkakandak ng inspection na ito ay siguraduhin po na ito mga sasakyang pandagat ay really seaworthy to sail, equipped with all the life-saving appliances na dapat po nasa loob po ng sasakyang pandagat na ito. At kung competent po ba itong mga crew na magmamando or magmaman itong mga fishing, itong mga motorboats na ito. So ang atin pong paalala sa ating mga kababayan ay huwag po tayong tatangkilik ng mga ganitong kolorum na mga motorbangka at i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard kung meron po sila napapansin or nakikita na ganitong mga bagay po or mga sitwasyon po. Okay, Commodore, let's just emphasize on this one. No? Ano po ba yung mga kaakibat na panganib sakasakaling hindi nga po dumaan sa tamang proseso at hindi kumuha ng clearance itong mga bangkero natin at basta pumalaot na lamang na walang tamang manifesto yung mga pasaherong kanila yung sinasakay? Well, Sir Joshua, hindi natin ma-assure yung seaworthiness po ng vessel o ng bangka o ng motorboat na ito kung ito po ay hindi dadaan sa masusing inspection po ng Philippine Coast Guard. Yan po ang naging direktiba sa atin ngayon ng aming commandant na lahat po ng motorboat and even yung mga barko ay sisiguraduhin po natin na before po umalis sa mga pantalan ay dapat po seaworthy, ibig sabihin ang bilang po ng pasahero na nasa manifesto ay yun lang po ang sasakay. Competent po ang crew at ang kargamento lang po na isasakay is yun naman po sa kapasidad na itong motorboat na ito. And of course, yung kabuuan po ng motorboat, kung ito po ay may capacity to sail, based po doon sa layo na kanyang pupuntahan. So napakahalaga po ang pagkakandak po ng inspection po natin dito sa mga barko na ito. Kaya again, we encourage po itong mga kababayan natin na i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard kung meron po siya nakikita or may napapansin na mga kolorum po ng mga motorboats. Okay, Commodore, pahabol na lang po. Paano po nila i-report? Do they contact yung inyong tanggapan, pinakamalapit na tanggapan, o can they do this online or
phone number, may hotline po ba na pwedeng kontakin? Yes, Sir Joshua, meron po tayong social media account po natin dyan. Philippine Coast Guard po ang ating account name. Meron po tayo sa Facebook, Instagram at X. Bukas po yan 24/7. Meron din po tayong hotline, that is 0966-217-9610 and 09696418-964. And of course, sa mga stations po natin, sa simula po March 28, no, kung yan po ay magkakaroon ng ganyang observation, meron po tayong ilalagay ng mga malasakit help desk po natin sa lahat po ng pantalan. So pwede po nilang i-report yan. Pero kung halimbawa ngayon po, Sir Joshua, meron na po sila mapapansin, ay i-report po kaagad doon sa aming social media platforms and even doon sa hotline numbers na ibinigay ko po kanina. Alright. Paalala nyo na lang po, Commodores, sa mga pasahero at mga vessel operators para maiwasan ang hindi inaasang maritime incidents tulad ng overloading, aksidente sa dagat o delay sa biyahe. Well, I always mention this, Sir Joshua, that pagdating sa maritime safety, it is always whole of the government approach po yan. So, ang amin pong request is yung cooperation po ng lahat ng stakeholders and even yung mga pasahero as we're anticipating the influx po ng mga pasahero na dadagsa sa mga pantalan. So, we advise ang ating po mga kababayan na bumili po ng maaga ng ticket, pumunta po ng maaga sa mga pantalan because definitely the passengers and even their baggages will be subjected to inspections po. And then wag po tayo magdala ng mga prohibited items. Yan po yung mga flammable and explosives. And kung sasakay po tayo sa mga motorboats, let's ensure po na palagi po tayong sumunod sa mga direktiba, particularly sa pagsuot po ng ating mga life jacket. At again, sa mga pupunta po sa mga coastal beaches po, ay wag po tayo mag-engage into any water activities kung tayo po ay nakainom at palagi po natin i-check yung ating mga anak. Dahil last year, Sir Joshua, if I could mention, ang malaking bilang po ng insidente na nai-report sa atin is droning incident po. So again, we advise our kababayan po na wag po tayo mag-engage sa paglangoy or any water activities kung tayo po ay nakainom po ng alak. Alright. On that note, muli pagbati po at maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Thank you, ma'am.